Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pamamaril ang isang dalagitang nakatambay lang sa labas ng isang convenience store sa Liloan, Cebu. Pulikam ang pamamaril ng suspect mula sa isang grupong sakay ng 5 motorsiklo. Tulong-tulong ang mga tao para itakbo sa ospital ang biktima, pati 2 iba pang sugatan. Nakatutok si Luan May Randina ng GMA Regional TV. Balitang Bisdak. Nakatambay sa labas ng isang convenience store sa Liloan, Cebu ang mga kabataang ito kaninang madaling araw nang bigla silang magpulasan. Yan ay nang dumating na ang lalaking naka-helmet na bigla na lang nakaputok. 3 sa mga kabataan ang natamaan sa pamamaril. Dalawa sa kanila ay mga lalaki edad 17 at 18 anyos at isang 16 anyos na dalagita. Ang mga nasugatan, isa-isang tinulungan ng mga tao na nasa lugar at itinakbo sila sa pinakamalapit na ospital. Sa ospital, binawian ang babaeng biktima. Sa inisyal na investigasyon ng Liloan Police Station, ang namaril na suspect ay bahagi ng isang grupong sakay ng 5 motorsiklo. Sa crime scene, aabot sa 18 empty shells at 2 slugs ang na-recover. Ongoing na ito ang at pursuit para once na ma-identify na yun na mo ang isagil ang mga perpetrators pwede na ito masikop. Inaalam pa ang posibleng motibo ng krimen. Natin, dagan mga angulo, pwede personal grudge, pwede sa siguro kining love triangle or gang war. So either na mga possibilities. Posibleng paregla ra gyud to, marag random lang ang ilahang marag ang ilahang tuyo lang gyud kay kato lang yung grupuha, marag sa kinsa lang. Sa amo lang assessment. Para sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, Luan May Randina, nakatutok 24 oras. 100 customer ng Manila Water ang apektado ng pagkasira ng tubo nito sa Makati City at dahil yan sa paghukay ng kontraktor ng DPWH. At nakatutok si Maki Pulido. Sa halip na mapakinabangan, diretso sa drainage ang bumubulwak na tubig mula sa nasirang pipeline ng Manila Water. Tinamaan daw ng naghuhukay na kontraktor ng DPWH ang pipeline sa Chino Roses, Makati bandang alas 11 kagabi. Mula noon, bumubulwak na ang tubig hanggat isara ang valve bandang alauna ng hapon kanina. 2:30 ng hapon, naayos na ang sira sa pipeline at nagkatubig ng muli ang higit 100 service connection. By 1 a.m., our contractor has already begun assessing. Nag-excavate sila, naghukay para hanapin yung exact location ng leak. And we also needed time to inform our customers of the incident and the possibility of water service interruption. Kaya 11 a.m. na kami nakapagbawas ng pressure. Nanghihinayang ang pag-asa sa nasayang na tubig lalo na't mabilis ang pagbaba ng water level ng Angat Dam ngayong tag-init. Galing sa Angat Dam ang karamihan ng tubig na lumalabas sa mga gripo sa Metro Manila. Asahan natin na continuous yung pagbaba nito kasi nga wala tayong na-observe o nare-record na pag-ulan within the watershed ng Angat. As of 8 a.m., 184.38 meters ang water level ng Angat. Kinakaya pa sa level na ito ang pagpapatakbo ng hydropower plant, supply para sa irigasyon at tubig sa mga kabahayan. Pero kung bumaba sa 177 meters, tigil na ang supply sa irigasyon at posible na ang rotational water service interruption. Kaya paulit-ulit ang apela ng Pag-asa at DENR na tipirin ang paggamit ng tubig. Ano pa yan last week of July, dun pa lang unti-unting tataas or magre-recurve na yung track ng Angat Dam. Para maiwasan ang ganitong pagsasayang ng tubig, parehong nakikiusap ang Pag-asa at Manila Water sa mga kontraktor. Bago magbutas sa kalsada, makipag-ugnayan muna sa mga water concessionaire para malaman ang pwesto ng mga tubo.
Ayon sa Manila Water, sa kada litro ng tubig na dumaraan sa kanilang sistema, 135 milliliters ang nasasayang. Noong 2023, ang kanilang non-revenue water o yung tubig na nawala dahil sa tagas o di kaya'y pagnanakaw, umabot sa 80.59 million cubic meters. Katumbas yan ng mahigit 32,000 Olympic-sized swimming pools. Ang Maynilad naman nasa 42% ang non-revenue water noong nakaraang taon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Pinagsusunog na mga operatiba nga abot sa 800 milyong pisong halaga ng tuyo at tanim na marijuana sa Kalinga. Pinakamalaking marijuana eradication yan sa mga nakalipas na taon ayon sa AFP. Nakatutok si June Veneracion. Kinailangang gumamit ng Black Hawk at Huey helicopter ng Air Force para marating ang mga liblib at masukal na bahagi ng Mount Chumanchil sa Kalinga. Ang kanilang pakay ang nabistong halos 20 hektaryang marijuana plantation. May mga sinunog na marijuana at meron ding kinumpiska. Sa kabuuan, mahigit 1.5 tonelada ng dried at full-grown marijuana plants ang nasabat sa plantasyon na tinatayang aabot sa 800 million pesos ang halaga. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ito na raw ang pinakamalaking marijuana eradication sa mga nakalipas na taon. Sa datos ng PNP, pumapangalawa ang marijuana sa Shabu sa listahan ng mga illegal na droga kung consumption ang pag-uusapan. It will affect the market na binabagsakan nga po nitong mga marijuana products po na ito. Sa monitoring ng PNP, kabilang daw sa pinakamalaking distribution area ng marijuana na mula sa mga kabundukan ng Kalinga ay ang Northern, Central at Southern Luzon. Kasama na rin ang Metro Manila. Intelligence-driven ang operasyon ng PNP, AFP, PIDEA at National Intelligence Coordinating Agency. Pero dahil sa hirap na maabot ang bundok, wala raw inabutang suspect ang mga tropa. Very seldom na nakakahuli po tayo ng mga tao dyan kasi it will take days for the operating unit na maakyat po yung mga matataas na bundok. Paliwanag ng PNP, kailangang sunugin ang marijuana plants para mabawasan ang supply dahil kusang tumutubo ang mga ito sa mga lugar gaya ng Kalinga. Pero hindi raw kasama sa mga sinusunog ang mga tuyo. Iba po yung potency ng mga dried marijuana. Pansinin nyo rin po sir, yung mga nagsusunog po rin doon ay nakatakip pa rin po ng kanilang mga mukha and even yung kanilang mga nostrils. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Sa kalip na ibiyahe sa dagat, inihulog mula sa eroplano ang mga supply para sa mga sundalo sa Patag Island bilang bahagi ng balikatan exercises. Sagot naman ng AFP sa umunoy phone recording sa pagitan ng Westcom at isang Chinese diplomat, madali ang imbentuhin. Nakatutok si Chino Gaston. Gamit ang NC-212I cargo plane, naglaglag ng supply ng pagkain at iba pang essential goods ang Philippine Air Force sa mga sundalong nagbabantay sa Patag Island sa West Philippine Sea. Sa mga litrato mula sa AFP Western Command, makikita kung paano inilaglag ang kahon na nakakabit sa isang parachute. Ang Patag ay isa sa 9 na mga bahura at isla na may military outpost ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. April 27 ginawa ang airdrop na bahagi ng ginagawang pagsasanay ng US-Philippines 2024 Balikatan Military Exercises sa kanlurang karagatan ng Palawan. Ayon sa AFP, ang airdrop bukod pa sa ikinakasapalang na RORI missions gamit ang mga resupply ships ng Philippine Navy. We saw an opportunity to embed this in the Balikatan exercises as sort of a training. Nauna nang sinabi ng National Security Council na ang airdrop ay isa sa pinag-aaralang alternatibo sa mga resupply mission sa pamamagitan ng barko. Ito'y para hindi na malagay sa peligro ang mga ganitong misyon sa gitna na pangaharang at pangwa-water cannon ng mga barko ng China. Dagdag sa kontrobersya dyan, ang isiniwalat ng Chinese Embassy na phone conversation umano sa pagitan ng AFP Western Command at mga hindi pinangalanang Chinese diplomat tungkol sa umano'y na pagkasunduang isang new model para sa pag-manage ng alitan sa West Philippine Sea. Sa isang statement, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na madaling imbentuhin ang mga transcript at audio recording gamit ang makabagong teknolohiya. Panlin lang daw ang ginagawa ng China sa agresibong mga kilos ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Pero may sinusunod daw na internal protocols pagdating sa mga ganitong usapin. We do not signify this claim of the Chinese Embassy in Manila. So, ang assessment, sir,
all throughout. For us, sir, kung ano po yung internal namin protocols ng military, we will act on it accordingly. Ang DFA tinawag na false narrative o hindi totoong kwento ang sinasabing kasunduan ng China at pinag-iingat ang lahat sa paniniwala sa ganito. Ang ganitong taktika ng paglalabas ng mga hindi raw makumpirmang recording ay nagpapakita ng tangkang magdulot ng away at kalituhan. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na ang patuloy na pagtanggi ng Pilipinas na may kasunduan sa China ay nakasisira lang sa kredibilidad nito at nailalagay sa panganib ang kapayapaan sa South China Sea. Kung totoo man daw na may ginawang phone recording ang Chinese Embassy, sabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, paglabag ito sa batas ng bansa at sa Vienna Convention. Yung Vienna Convention requires foreign diplomats in the Philippines to follow Philippine law. They cannot violate Philippine law. Now, if they violate, they may be immune from prosecution, pero that's a ground to expel them. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. At good news naman, mas mabilis ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa unang 3 buwan ng 2024 kumpara sa huling 3 buwan ng 2023. Kung madalas ang pagkain mo sa labas, kabilang ka sa may malaking ambag dyan. Alamin kung bakit sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Ramdam daw ng karinderya owner na si Isabel ang paglakas ng kanyang negosyo nitong mga nakalipas na buwan. Medyo umu-okay na. Dumadami yung tao. Siguro yung mga iba nagsisipag-opisina na, dati sa bahay lang. Pati ang nagtitinda ng damit na si Liza, ramdam daw ang pagdami na mga bumibili sa kanya kumpara nung mga nakaraang taon. Medyo lumalakas-lakas na rin po siya after ng pandemic. Dahil po nagkaroon na ng trabaho yung karamihan, nakakabili-bili na sila. Ang mga negosyo katulad niyan, kabilang sa mga sektor na nakatulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa sa unang bahagi ng taon. Ang services ay nagtala ng may pinakamataas na kontribusyon na may 4.2 percentage points. Ang accommodation and food service activities ay nagtala ng may pinakamataas na paglago na nasa 13.9% sa unang quarter ng taong 2024. Ito ay sinundan ng financial and insurance activities na tumaas ng 10%. 5.7% ang naitalang GDP growth rate sa unang 3 buwan ng 2024. Ito yung kabuuan ng mga produkto at serbisyo na nalikha sa loob ng bansa. Mas mataas yan kung ikukumpara sa huling 3 buwan ng 2023. Pero kung ihahambing ang paglago ng ekonomiya sa parehas na panahon ng nakaraang taon, bumagal ito. Isa sa mga nakikitang dahilan ng NEDA ang mas mahinang paggastos ng mga households, pati ang paggastos ng pamahalaan. Ang pamilya Valencia nga halimbawa, todo tipid daw dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Halimbawa, pag gusto nila ng soft drinks, hindi sila pwede mag-soft drinks. Pag gusto nila ng juices, hindi sila pwede mag-juices kasi napakamahal na. Pag nagpasyal ka na lang, dito na lang sa park, maglaro na lang sila dyan ng basketball. We must acknowledge the moderate growth in our domestic demand, which reflected less favorable business sentiment. Construction slowed down, no doubt affected by prolonged periods of extreme heat. Household spending also slowed due to elevated prices of major food items and the heat wave. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 oras. Kinwestiyon sa Senado ang pagdami ng mga advertisement tungkol sa online gambling. Pati ang posibilidad na maimpluwensyahan ng mga dayuhan ng mga kumpanya naglalabas ng ads. Kabilang ang advertising sa luluwagan ng pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon sa ilalim ng RBH 6. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Sa pagtalakay ng Senado sa posibleng pagbibigay ng mas malaking foreign ownership sa advertising industry, kwinestyon ang pagdami ng ads para sa online gambling. There are ads, a lot of ads in social media, which is a very strong platform. Ads for like online casinos, online Chinese casinos. If we were concerned about the influence of foreign influences, we'd have to look at that as well. Hindi pala lahat ng online ads dumadaan pa sa regulators dito sa Pilipinas. Because of technology, advertising content can be created outside of the Philippines. Karamihan hindi na rin dumadaan. I think that's the answer to, or that's the response to.
Kasama ang advertising sa luluwagan daw ng pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon sa ilalim ng panukalang Resolution of Both Houses No. 6 o RBH 6. Pero sabi ng ilang taga-advertising industry, parang wala namang mababago dahil bukas na sila sa mga dayuhan. Sa Association of Accredited Advertising Agencies of the Philippines, halimbawa, 26 sa 60 members nito ay may foreign ownership. We've seen all sorts of advertising agencies already in the country, whether it's international or local, they're already here. So it really doesn't change much for us. Concerns that how we provide values in our advertising, that's all recognized. However, that can be addressed as we construct or provide the limitations and all of the necessary regulations in the specific laws that we can provide after the Constitution. Naungkat din kung maiimpluwensyahan ba ng mga dayuhan ang mga kumpanyang magpapalabas o maglalathala ng kanilang ads. Advertisers have the money. They tell us to be mum about certain news that are detrimental to them. To a certain extent, there is always a sense of compulsion to submit, especially concerning the West Philippine Sea and the South Philippine Sea. The entry of foreign entities in our country could enhance the interest of the foreign interest to the detriment of local interest. Inaasahang matatapos ang committee report bago ang State of the Nation address ng Pangulo. It seems na global na talaga yung advertising. Hindi na rin gaano ka importante in a way yung distinction between ownership. Siguro, importante na lang yan sa mga local ad agencies dahil kung may ka-partner sila, kailangan nila mag-remit ng profits or share the profits. Sa ngayon, ilang senador ang hindi pa kumbinsidong kailangan ng charter change. Parang mas lumalabas na there's no compelling reason para unahin namin tong SATSA dahil mukhang yung, di ba, paulit-ulit ko din sinasabi na parang baka it might give false hope dun sa ating mga kababayan na pag napasa to, bababa na presyo, hindi na bababa na yung inflation, gaganda na yung buhay natin, o okay na tayo. When parang it's not. Hindi ito yung, kumbaga, solusyon dun talaga sa problema natin. Sa labas naman ng Senado, nagprotesta ang ilang grupo kontra charter change. Ang dapat daw gawin, itaas ang sahod. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Happy Thursday, chikahan mga kapuso! Solid kapuso for 28 years and counting si Primetime King Ding Dong Dantes na pumirma muli ng kontrata sa GMA Network. Makichika kay Nelson Canlas. Makapagtuturo sa akin kung sinong pumatay kay tatay. Actor. Kunin niyo na lahat yan! Director. Host. Sobrang na-miss ko kayo. Reservist. And family man. Tuloy-tuloy ang pag-angat ni Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes. At ngayon, matapos ang 28 taon, tuloy ang tiwala sa isa't isa ni Ding Dong at ng Kapuso Network. Katunayan, tinaguri ang Ding Dong Dantes Kapuso Day ngayong araw bilang pagdiriwang ng muling pagpirma ni Ding Dong ng kontrata sa GMA. Kasama niyang pumirma sina GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto Arduavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, SVP for Entertainment Group Lilibet G. Razonable, at manager ni Dong na si PPL Entertainment President and CEO Perry Lansigan. Hindi pa niya nararating ang pinakatuktok ng kanyang mararating. Si Ding Dong pataas pa. Kaya Ding Dong, maraming salamat and I hope GMA and you will go higher together. Thank you. We see there is more than much further that he can still go. So when we see a situation like 28 years, parang we're doing something well, we're doing something right. Patuloy ang relationship, ang strengthening ng kaisahan with talents. Si Ding Dong is a well-rounded actor. No one can contest that he's the best host that we have in the Philippines now. That's why he's admired by many, even his colleagues, is because
after all these years, he has continued to be of value and to add value to himself. And very proud na tayo sa network sa GMA is part of that that effort and that journey. Present din sa contract renewal sina Chief Marketing Officer and Head of Sales and Marketing Group, Lizelle G. Maralag, GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President and Head of Integrated News, Synergy and Regional TV, Oliver Victor B. Amoroso, Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development and Concurrent Chief Risk Officer and Head of Program Support, Reggie Bautista. First Vice President for GMA Public Affairs and EVP for GMA Pictures, Nessa Valdelion. At iba pang opisyal ng Kapuso Network. Well, hindi lang siya one of the most bankable actors, but he's undeniably one of the most loyal. Kaya mahal na mahal namin si Ding Dong, and we're very happy na talagang he remains a Kapuso. Sa panibagong chapter ng Nagbigay din ng pagbati ang maraming kapuso na umiidolo at mga nakatrabaho ni Ding Dong, kabilang siyempre ang kanyang misis na si Marian Rivera. To GMA's Primetime King and of course the Box Office King, congratulations sa iyong mahal sa iyong renewal sa GMA. Nako, for sure marami na naman kaming aabang magaganda mong gagawin. Kaya naman congratulations sa iyo, and we are very proud of you. We love you so much. Sa huli, nagpasalamat si Ding Dong sa mga oportunidad na ibinigay sa kanya sa Kapuso Network. Ito, tinitignan ko siya bilang isang milestone, isang bagong chapter ulit. Nagbukas na naman ng pintuan para sa akin, new set of opportunities, and masaya ako na binibigyan pa rin nila ako ng opportunity at pagkakataon na gawin yung gusto kong gawin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.